Matatag Curriculum, GMRC 4, Quarter 1, Week 5. Pagkilala sa sariling pananampalataya. Ang aking paniniwala at pananampalataya. Mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Mga kasanayan at layuning pangpagkatuto. Naipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng mga paraan ng pagsamba at pagsunod sa mga tagubilin ng kinabibilangang pananampalataya. Una, nakapaghayag ng mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya. Kalawa, naipaliliwanag na ang pagkilala sa sariling pananampalataya ay nagsisilbing gabay upang mas mapabuti ang mga kilos at mailapit ang sarili sa Diyos. Katlo, na isa sa kilos ang mga aral ng kinabibilangang pananampalataya. Unang araw, maikling balik-aral. Magbigay ng 5 pangunahing karapatan ng bawat batang Pilipino. Mga sagot. Think, pair, share. Piliin ang katabi sa kanan bilang kapareha. Pagmasdan at pag-aralang mabuti ang mga larawan sa kaugnay ng paksa isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga pinakitang larawan. Isalang-alang ang aktibong pakikinig at ang paggalang sa nagsasalita. Ano ang unang bagay na naiisip ninyo habang pinagmamasdan ang mga larawan? Ano kaya ang layunin ng mga tao sa larawan? Ang ginagawa ng isang tao ay galing sa kanyang paniniwala. Sa ginagawa nila, makikita natin na ang mga tao sa larawan ay naniniwala ng may Diyos. Hindi lamang sila naniniwala na ang kanilang paniniwala ay isa na sa buhay nila. Sila ay nanampalataya kaya nagdadasal sila. May ibang tao na naniniwala na may Diyos ngunit hindi sila nanampalataya sa Diyos. Sa sariling gawa sila nanampalataya kaya hindi sila naglalaan ng panahon sa pagdarasal. Ika nga, kahit ang mga masasamang tao ay naniniwala sa Diyos. Sa aralin natin, matutukoy natin ang ilan sa ating pinaniniwalaan. Mauunawaan rin natin ang kaibahan ng paniniwala sa pananampalataya at matutuhan natin ang mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kaugnay na paksa isa, ang aking paniniwala at pananampalataya. Piliin sa ibaba ang mga larawan na nagpapakita ng iyong paniniwala. Gumawa ng sanaysay ukol sa mga larawang napili mo. Halimbawa, ang ika-5 larawan ay nagpapakita ng aming bahay-sambahan. Ang Islam at Kristyanismo ay 2 malalaking reliyon sa Pilipinas. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na Muslim. Ang mga Kristiyano naman ay sumusunod sa buhay at turo ni Jesus. Sa ibaba, ang mga paniniwala at turo ng Islam at Kristyanismo. Una, paniniwala. Sa Islam, ang mga Muslim ay naniniwala sa isang Diyos na tinatawag na Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. Ang mga Kristiyano naman ay naniniwala sa Diyos na ipinahayag o ipinakilala ni Jesus sa kanyang turo at buhay. Banal na aklat. Ang Biblia ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ang buhay at turo ni Jesus ang modelong sinusundan ng mga Kristiyano. Samantala, ang Quran naman ang pinagbabatayan ng mga turo sa Islam at ang buhay at turo ni Muhammad ang sinusunod. Ang pinakamahalagang aral. Ang pangunahing turo sa Kristiyano ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, pagpapatawad at pagsunod sa mga aral ni Hesukristo. Sa Islam, ang 5 pangunahing turo or 5 pillars of Islam ay ang pagsagawa ng pagpahayag o confession, shahada, panalangin, sala, pag-ayuno o fasting, pagbigay ng abuloy, zakat,
at ang paglakbay patungo ng Mecca sa abot na makakaya or Hajj. Ang bahay-sambahan. Ang mga Muslim ay nagsasamba sa moske. Ang mga Kristiyano naman ay sa simbahan. Sa kabila ng pagkakaiba, maaaring magkaroon ng respeto at maayos na ugnayan ang mga Muslim at Kristiyano at sa iba pang relihiyon at paniniwala. Ang pagbibigay halaga sa mabuting ugnayan ay kinakailangan para sa pakikipagkapwa-tao. Ikalawang araw. Gawang aralin 2. Ang aking paniniwala. Batay sa ating pagtatalakay, punan ang mga puwang ugnay sa inyong paniniwala. Ang pananalig o pananampalataya ay iba sa paniniwala. Ang paniniwala ay turo o aral na pinaniniwalaan. Ang pananampalataya naman ay ugaling taglay ng tao na nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Pagsasabuhay ng paniniwalaan ay nagiging kaugalian. Anuman ang kinabibilangang pananampalataya, ang mananampalataya na nataimtim ang pagtitiwala ay sumusunod sa mga tagubilin at aral ng kanilang paniniwala. Ang taong may sampalataya ay buong pusong sumusunod at nagiging kaaya-aya ang mga gawi. Anuman ang kinabibilangang paniniwala, ang malaga ay ang pagsasabuhay at pagsunod sa mga mabubuting aral. Kaya nagagabayan tungo sa mabuting buhay at pakitungo sa iba. Nakakatulong ang pananampalataya sa pag-iwas sa hindi magandang gawain. Kung ang pag-iisip ng isang tao ay puno ng mabubuting turo at sinisikap niya itong isabuhay, mahuhubog ang kanyang buhay ayon sa mabubuting aral ng kanyang paniniwalaan. Kahit sa kahirapan, ang nagsasampalataya ay may kaagapay sa lahat ng oras. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Mapagpasalamat at mapagmahal ito dahil damdam puno ng mga magagandang aral ang puso at isipan. Nagtitiwala ito na makamit ang adikain sa buhay. Ang tunay na mananampalataya ay may pag-asa at lakas sa pag-harap sa hamon ng buhay. Patuloy itong kumakayod at kumakatok dahil alam niyang bubukas ang pinto. Gawaing aralin. Paniniwala ba o pananampalataya ba ito? Tukuyin kung paniniwala o pananampalataya ang tukoy ng mga sanaysay. Unang bilang, ang sabi ng Biblia ay makapangyarihan at mabuti ang Diyos. Tamang sagot, paniniwala. Kalawa, isa sa turo ng Islam ay ang pagbibigay ng tulong sa mga mahirap. Paniniwala. Isinasabuhay niya ng aral na magpatawad sa kapwa, kaya hindi siya nagtatanim ng galit. Pananampalataya. Sinisikap kong maging mabuti dahil naniniwala ako na mabuti ang Diyos. Pananampalataya. 5. Naniniwala siya na mahal siya ni Jesus kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. Pananampalataya. Kayod ng kayod lang siya. May awa ang Diyos. Paniniwala. 7. Hindi natitinag ang kanyang pananampalataya, kaya hindi siya naghihina. Pananampalataya. 8. Marami siyang alam na turo, pero hindi naman niya isinasagawa. Paniniwala. Madasalin siya at napakasipag din sa pag-aaral. Pananampalataya. Magaling lang siya sa pangaral, pero hindi sa gawa. Paniniwala. Narito ang pagtukoy kung paniniwala o pananampalataya ang tinutukoy ng bawat sanaysay. 3 araw. Kaugnay na paksa 2. Mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa pananampalataya. Kung tutuusin, lahat ng paniniwala ay may magagandang aral. Ngunit kung hindi ito pahalagahan, mananatili itong aral lamang. Hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay. Ang pagpapahalaga sa pananampalataya ay nakikita sa gawa.
Ang sumusunod ay mga nagpapakita ng pagpalaga sa mga magandang aral na ating paniniwalaan. Una, panalangin. Ang iba ay nananalangin ng tahimik sa kanilang silid. May iba namang pumupunta sa simbahan para magdasal at magsindi ng kandila. Para naman sa iba pa, ang panalangin ay naaayon sa nakasanayan ng ritual sa pagdarasal ang saloobin. Mga hinaing at kabigatan ng isang tao ay pinapaabot sa Diyos. Humihingi ang nanalangin ng lakas, tulong o dunong sa pagpapasya. Ang dalangin ay nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakipag-usap at nakaharap ang Diyos. Ang dalangin ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga kabigatan at problema. Ang biyaya ng Panginoon ay nagpapaabot sa atin sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang mga panalangin ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga hamon ng buhay na nagpapalakas sa espiritual na paglalakbay ng isang tao. Ang nakalulugod ay ang kagandahang loob na bunga ng magandang pakipag-ugnay sa Diyos sa dalangin. Ganito rin ay epekto ng pagsamba kung saan may aral na natutuhan sa kinabibilangang pananampalataya. Bunga nito, karamihan ay matulungin at may kapag-unawa sa kapwa. Kalawa, pagsamba. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, at pagsasagawa ng mga serbisyo, nararamdaman ng mga mananampalataya ang presensya at pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa kabila ng mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang regular na pagsamba ay nagbibigay ng lakas at gabay sa mga mananampalataya sa kanilang mga desisyon at pagkilos sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, natutuhan ng mga mananampalataya na magtiwala at sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagsamba ay nagbubunga ng pagbabago sa mga ugali at pag-uugali ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng regular na pakisama sa mga kapwa mananampalataya at pag-aaral ng mga aral ng Diyos, natutuhan ng mga tao na maging mas mabuti at maawain sa iba. Ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa ay nagiging bahagi ng kanilang buhay, na nagbubunga ng pagkakaisa at pag-unlad sa kanilang komunidad. Sa kabuuan, ang pagsamba sa tunay na Diyos ay nagbibigay ng kaganapan at kahulugan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay naglalayo sa kanila mula sa kawalan at nagbibigay ng patnubay at layunin sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, natatamasa ng mga tao ang kagandahan at biyaya ng espiritual na buhay na hatid na kanilang ugnayan sa Diyos. Ang pagsamba ay nagdadala sa atin ng kagandang loob ng Diyos. Katlo, pag-aral ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at unawa sa mga aral ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-unawa sa mga salita ng Diyos, natutuhan ng isang tao ang mga prinsipyo at mga utos ng Diyos na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos at makadiyos. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na buhay. 4. Pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang aspekto ng buhay na nagbibigay daan patungo sa tunay na kaligayan at pagpapala. Sa bawat utos na ibinigay ng Diyos, mayroong layunin at kabutihan na naidudulot sa atin, kahit na minsan ay hindi ito agad nauunawaan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, ay naipapakita ang ating paggalang at pag-ibig sa Kanya. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos, ipinapahayag natin ang ating pagtanggap sa Kanyang autoridad at pagkilala sa Kanyang karunungan. Sa pamamagitan nito, lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at lumalawak ang ating pag-unawa sa Kanya bilang ating mapagmahal na Ama. Higit sa lahat, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa ating puso. Kadalasan ang utos ng Diyos ay nauugnay sa ating pakikipagkapwa. Sa pagkilos natin ayon sa Kanyang mga tuntunin,
natatamo natin ang tunay na kalayaan mula sa kaguluhan ng mundo at mula sa kasalanan. Ang pagtugo natin sa kanyang pag-ibig at biyaya ay nabubunga ng kapayapaan at kagalakan na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan o karangyaan sa mundo. Pinatnubayang pagsasanay. Mga tanong. Itala ang 4 na pamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya batay sa mga larawan at pagtatalakay. Itala rin ang mga resulta ng pagpahalaga sa pananampalataya sa buhay ng isang tao. Mga bunga ng pagpapahalaga sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Isulat ang mga pamaraan ng pagbibigay halaga sa pananampalataya sa baba ng puno at mga bunga sa paggawa nito. Batayan sa pagmamarka batay sa sagot sa punuan at mga bunga. Paglalapat at pag-uugnay. Ako ngayon at mga bunga ng pagpalaga sa pananampalataya na gusto ko. Gabay sa pagmarka. 4 na araw. Pabaong pagkatuto. Kasama ang katabi, ang mag-aaral ay gagawa ng isang tagubilin o pangaral para sa kanilang klase ugnay sa aralin. Gawin itong madaling maaalala, nagbibigay inspirasyon at mapanghikayat na mabuting hadikain. Halimbawa, huwag kalimutan dasal at pagsamo sapagkat sa panalangin ang lakas at tiyaga ay mapapasa iyo. Tagumpay ay makakamit mo. Batayan sa pagmarka. Pagninilay sa pagkatuto. Ang aking dalangin ugnay sa pananampalataya. Susulat ng panalangin ang mag-aaral na isinalang-alang ang kanyang personal na kalagayan ng kanyang pananampalataya. Ang panalangin ay maglalaman ng pagpupuri, pasasalamat, pahingi ng tawad sa kakulangan o kahinaan, at pagsusumamo ukol sa kanyang adikain sa pananampalataya. Pagsusulit. Itugma ang mga salita sa kaliwa sa salaysay sa kanan. Unang bilang, pananampalataya. Tamang sagot, pagbibigay halaga sa paniniwala sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mabubuting aral. Moske, bahay-sambahan at dalanginan ng mga Muslim. Kristiyano, ang tawag ng relihiyon na sumasampalataya kay Jesus na anak ng Diyos. Islam, relihiyon ng mga Muslim. Muslim, naniniwala na si Muhammad ay propeta. Cross, napakahalagang simbolo para sa mga Kristiyano. Panalangin, paraan ng sariling pakikipag-ugnay sa Diyos. Biblia, banal na aklat ng mga Kristiyano. Quran, banal na aklat ng mga Muslim. Paniniwala, aral at turo na isinasaisip at pinaniniwalaan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. At dyan nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli!